Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, at good evening kung saan man dako kayo ng sanlibutan naroroon. So ito mga kababayan, no, kahapon po nagsabi si Vice President Sara Duterte na yung bigas na daw po na sinasabi na aspiration, pangarap ni Pangulong BBM na maging 20 kilo yung bigas, no? At sinasabi niya nga na nagsinungaling daw po yung tao na nagsabi nun kasi nga kahit kung ikaw po, kung ikaw yung magsasaka, ikaw yung namimili ng palay, 'di ba? Hindi mangyayari talaga yung 20 peso na bigas. Magkano ngayon yung bilihan ng palay pa lang, 'di ba? Tapos yung gagastos niyan, yung sasakyan mo, krudo mo, kung ano-ano pang mga expenses yung magagastos mo. Kaya hindi talaga mangyayari yung 20 kilo na bigas. So ngayon, meron na pong 20 kilo na bigas. Sabi nila sa Visayas po yung nauna. Tingnan nyo po, mga kababayan, sa mga kabisayaan natin dyan, sa mga kababayan ko dyan sa Negros Occidental, i-check nyo po kung okay ba yung 20 per kilo na bigas. So sinabi nga kahapon ni Vice President Sara Duterte na pagkain daw po ng baboy yung bigas na yon, 'di ba? Pagkain ng baboy. Grabe naman, no? Kayo ba, ano yung masasabi niyo doon na sa sinabi ni Vice President Sara na yung ibibenta ng gobyerno doon sa mga kababayan nating mga nasa laylayan, mga dukha, katulad natin, no, na kapag walang mga trabaho nga, o di ba? So, sinabi niya kahapon na pagkain daw po ng baboy yun. May sagot po ang walang iba, kundi si Yusek, Attorney Claire Castro. Panoorin po natin yung kanyang banat. Ano yung masasabi nyo dito? Pero bago yan mga kabayan, panoorin natin yung sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa, ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. So ayan mga kababayan nyo, no, narinig nyo naman, hindi daw po tawag dito, hindi daw po pang tao, no, pang hayop daw po. Kumbaga kung pagkain ng baboy yun, kung sa Bisaya pa, sa Kabisayaan is damog, mga tira-tira ng mga tao. Kawawa naman yung mga kababayan natin kung totoo man to, pero hindi naman siguro mangyayari yan. I-check nyo rin po kung anong klase, no, anong variety yung 20 20 per kilo na bigas na yan. So panoorin naman natin mga kababayan ang walang iba kung anong sagot ng nag-iisang Attorney Claire Castro. At sinabi niya dito, wag maging anay. Wag daw po tayong maging anay sa pamahalaan. Dahil isa po banat niya pa ay si Vice President Sara, isa sa pinakamataas, no? Pinakamataas na leader, no? Second to the highest na leader ng bansang Pilipinas, dapat daw magtulungan, 'di ba? So panoorin po natin yung naging sagot ng Malacanang sa sabi po ni Vice President Sara Duterte. In relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo?
Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. So ayan mga kababayan nyo, narinig nyo naman no, ang walang iba kundi si Yusek Undersecretary, si Yusek Claire Castro na wag maging anay no sa pamahalaan, tumulong no para mapaunlad yung gobyerno ng Pilipinas. Ano po yung masasabi nyo dito no? Grabe kapag alam nyo naman po, napapansin nyo naman sa mga nanonood dyan, mahilig manood ng mga press briefing, lalong-lalo na yung mga sumusuporta kay Yusek Claire Castro, kapag pamilyang Duterte na, yung naririnig niya na yung Duterte, talagang maaanghang na salita yung mabibitawan sa kanyang mga labi or sa kanyang bibig, sa kanyang mga labi, sa kanyang bibig, 'di ba? Na kapag Duterte na, tapos may banat yung mga kampo ng Duterte o Duterte mismo, talagang mag-ano yan, magre-rebat yan, no? Mag-aanghang din na salita, no? Yung sasabihin yan. So, ano masasabi niyo po dito? Tama ba na
Ganon, yung sasabihin ni Vice President Sara na yung binibenta daw or ibebenta pa lang na bigas na tagbebente yung kilo is tawag dito pagkain ng baboy. At saka sabi naman ni Attorney Claire Castro wag po maging anay, kumbaga wag maging bokbok no sa bigas no para sana po tumulong na lang daw sa administrasyon. So abangan natin yung sasabihin ng mga kababayan natin diyan, lalong-lalo na sa bandang Visayas area, kung ano ba yung klase ng bigas, maganda ba, mabango, mabaho, anong klase kapag niluto na, malambot, matigas, at kung ano pa yung sasabihin nila. So ayan mga kababayan, comment nyo po kung ano masasabi nyo dito sa bangayan o sa palitan ng maaanghang na salita ng mga nasa katungkulan sa gobyerno ng Pilipinas na hindi mawala-wala, dekada-dekada na talagang kapag meron nagki-criticize sa gobyerno, talagang hindi sila tatahimik, talagang papatulan talaga nila. So ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Komento nyo po kung ano masasabi nyo dito. Tama ba? Kung sino bang tama? Dapat ba silang mag-away-away? Dapat ba talagang magpalitan ng maaanghang na salita o magtrabaho na lang sila? Magbigay na lang sila ng mga good news at tanggapin kung ano man yung pagkakamali, pagkukulang nila para tuloy-tuloy, move on yung buhay, 'di ba? Kapag mga ganitong klase, tawag dito, kapag mga itong klaseng mga nakaupo sa atin na puro na lang bangayan, wala pong mangyayari. At sinasabi din nila yung bigas na yan dahil sa bumaba yung trust ratings ng ating Pangulo na si Marcos Jr., ginawa nila ng paraan kahit palugi yan Imagine mo, palugi yan. Bumili yung gobyerno na pera din ng taong bayan ng mga taxes, ng mga nagbabayad ng tax. Pera din ninyo yan. Alam nyo ba? Bumili sila ng bigas na papalugi para ibenta ng mura. Niluto kayo sa sarili nyong mantika. So ayan, sa ulitin, mag-ingat po tayo palagi. Sana mag-demand po tayo ng trabaho. Yan lang po yung makakatulong sa atin. Kapag may trabaho tayo, talagang maiiaho natin kahit papano yung pang-araw-araw natin na pangangailangan sa buhay. So, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Bye-bye.